So yun o, tinanong ko sila kung may flight ba. So meron naman daw. O yung bata, yung may flight daw. So hinatid ng nanay. So ibig sabihin tuloy na ulit yung ano, yung flights, no. So wala nang cancellations. Kagabi may mga cancellations tapos bumalik ulit, no. Kasi napapansin ko kagabi walang ano, mga taxi, tapos yung bago umuwi na may taxi na ulit. Anyway, silang bali, di ko alam kung bakit wala pang taxi ngayon dito. Baka bawal, no. O kung may taxi man, diretso na napasok sa loob. Tapos diretso sa dito ngayon, ano, baga update lang, no. Update kalagayan dito sa may ano, vicinity ni Kingdom of Jesus Christ by Pastor Apollo Kibuloy. So hindi na less tension na ngayon dito, hindi na masyadong maingay, hindi na tensionado yung lugar, although may ano pa rin siya, no, road blocking pa rin doon sa area na yun. Hindi pa napapasokan ng mga kapulisan ang lugar na yun para dito na area. So kung may mga nakita man tayo mga nakamotor kanina nakapasok, di ko alam, baka taga dito lang din yun, no, mga taga ano, KOJC. So yung mga nakabarikada dito, kagaya kagabi ng mga nakita ho natin ay wala na. Pati yung mga bumbero nila, yung ano, yung fire trucks, wala na rin. Yung mga sasakyan ng mga membro ng ano, KOJC, wala na, no. Wala tayong makikita. So ibig sabihin, listation na siya. Humupa na. Pero parang sa may unahan na doon, parang may ano pa, may ingay pa rin. Tingnan natin. Okay. Parang ano pa rin, no? Lahat pa rin ng dito. Lalo sa mga kapulisan, parang ano pa rin sila, no? Ready pa rin sila. Naka-alert. Jollibee, no? Bukas 24. At the service of the Filipino. Kahit pa may tension sa lugar, Jollibee pa rin ang sakalam. Okay, ito yung lugar dito, mga kapulisan, police visibility or ano, yung kailangang presensya dito pa din. Tapos mga tao dito, maaaring mga member ng KOJC. Makiusyuso pa rin tayo sa unahan kung ano meron. Moy lahang sapot. Kulong unta nila? Kasi ito nagbarikada. Nagbarikada sila paana. Patubang sa mua. Patubang. So bot pasabot ang mga nasa sulod sa ilahang giatubangan nila di na makagawas. Kung malukong. Kung malukop na. Malukong ba? Malukong. Malukong. Kasi malukong. Nag-corner nila. I-corner. So munang nagbungkar mi kay. Nagkatag-katag. Oo. Naman nag-ingon nga katag mo kay nasa lay plano mag-trap. Okay, so kami ng mga ano, dili mga member mo tan-aw lang. Ma-appeal mi. Ayo na lang gid mo appeal, sir. Okay. Appeal jud mo sir kay wala naman na siya kabalik member o dili. Okay. So you know, wala na yung mga barricade dito na barricade, tsaka yung mga nakaharang ng mga fire trucks ng KOJC kagaya na nakita natin kagabi, pero andyan pa rin yung presensya ng ating mga ano, KOJC members. Kung napapansin ho yung ano, mga members ho natin, mga members ng ano, KOJC, mga karamihan, no, mga kababaihan, tapos may mga edad. Tapos kung napapansin ho ninyo, para wala silang tulog, no, nangihina na sila, kawawa naman, ganun talaga, no. At saka hindi lang naman sila din siguro ang ano, ang pagod at puyat, maging ang mga kapulisan din. O tingnan natin yung kapulisan, ha. Yan sila. Ang kaibahan nga lang ay ang kapulisan is 1,400 pesos pala ang kanilang sahod dito. Sakit ang ano, ginagawa. I don't know kung dahil lang sa special operation to dito, kaya ganoon ang sahod nila. Tapos meron pa silang parang overtime or basta may ano, may extra pa, no, na dagdag sahod. Na umabot sa 4,000 mahigit ang kanilang ano, sahod pala dito. So nung tinotal ko kanina sa 30 days, sabihin natin straight silang trabaho, duty, walang tulugan or walang pahinga, walang rest day. So nasa 140,000 pesos ang kanilang magiging ano,
sahod a month. So yun ang pinagkaiba. So ang mga kapulisan dito kahit pagod man sila at puyat, may sahod sila natatanggap. So ito namang mga members of QOGC, puyat lang talaga, no? Tapos truma. Ayan sila. So inabisuhan ho tayo na maging civilian ka man, ibig ko sabihin na hindi ka man member ng QOGC, maaari ka pa rin matrap. Kasi parang yun daw yung magiging plano. Itatrap daw yung yung mga members of QOGC. At hindi lang, at kahit nga hindi ka member ng QOGC, basta pag maisama ka sa cornering nila kasi sa formation, so ibig sabihin hindi ka na makakalabas. So sabi nung nung Ali, hiwa-hiwalay daw sila, katag, hiwa-hiwalay, scattered sila ng mga member, mga QOGC member. Ang purpose ko noon ay nakita ko gabi ang purpose, no, kasi parang maging sila din ay ginawa rin nilang kung ang mga taga QOGC is hindi sila nagpapapasok, basta hindi nagpapapasok ang QOGC ng iba pang mga tropa ng kapulisan kagabi, kaya medyo tensyonado kagabi. So ngayon parang itatrap daw sila. So ito na yung formation ng mga kapulisan. Tingnan natin yung formation nila. Naka-letter T ang kanilang formation. So ito sila naman dito, parang grupo, hindi na lang ang mga dito ngayon, parang hindi lang QOGC members, no. May mga ibang mga grupo na rin dito. Gaya nito, OFW are not for sale. Nakit sila. Sama na. Shifting. Kami ani, wapay tulog. Shifting di ay no. Kay wala naman tulog. Plus ta sila sweldo ha. Kaya sweldo 1,400 o niya kung nasa lay overtime 1,400 a day. a day, tapos maabot og kung nasa lay mga overtime pag yun, mga extra payment, maabot almost 5,000 ilang adlaw. Yes. Di ba no? So ang difference lahat puyat actually, di ba? So ang mga rallyista, mga QOGC member puyat. Same din naman ng mga police. The difference nga lang is may sahod sila. Oo. So kayo ng mga supporter or nakikisimpatya sa mga taga QOGC member, for free lang kayo, di ba? Walang may natanggap na sahod. Mga taga QOGC, sila naman ayan na din, oppressed talaga sila, no. Trauma. Puyat din sila. Grabe mo. So dito, ang mga andito ngayon nakikita ho natin ay hindi lang mga QOGC members, kundi may mga na rin, may mga sympathizers na rin, supporters, sympathizers sa mga QOGC members. Sympathizers ba tawag doon? Yung yung nakikisimpatya, na nakakaramdam sila ng ng awa, pwede, kasi yun na nga, parang oppress yung mga taga QOGC ngayon. Kasi man po naman, di ba, property ninyo ay iti-take over. Hindi man literal na tinake over na inangkin na nila, pero yung pa lang, yung point pa lang na hindi na sila makapasok, yung mga members of QOGC na nasa labas, yung mga nasa loob, tapos pag nakalabas daw, hindi na daw allowed na papasok ulit, parang gano'n, Tapos yung mga kapulisan is ando na sa sa loob ngayon ng
compound, KOGC compound, nagpipenetrate na dahil nga sa sinasagawang search pursuant. Abusadong pulis dahil abusado din ang presidente ng ating bansa. Huwag ninyo guluhin ang Davao City. Make peace, not war. Tunglos yung pamilya. Ilisin yung mahapak. Pamilya ng mahapak. Si Pastor Kabutan. Kami nga nakabalong sa si Pastor. Yung sa pamilya. So kanina, mga earlier ago, meron tayong nakita like mga siguro early as 5 PM, 6 PM. Meron tayong nakita mga napa-flash nga sa Facebook no, mga shared post about sa ganap ng Maisog Rally sa Manila, Kamaynilaan. I don't know kung andun yung presensya ng ibang KOGC member. Basta may na rin doon, nagrarally na sa Manila. Hindi ko alam kung saan particular area sa Manila. So yung formation ng mga kapulisan natin is letter T. Mas pagalito. So itang area na to dito, parang ito na yung parang labas. Kasi yung loob doon, basta hindi na makakapasok, makakalabas yung mga andon. So trap, parang trapping system daw ang sabi. So yan sila ay hindi na yan sila member ng KOGC. Yan sila ay ibang na yan sila grupo. So yun lang muna yung natin dito initial update. Time check ko tayo ulit. It's 7:39 na ng gabi. So initial update ho ito dito sa may Kingdom of Jesus Christ vicinity. So ibig sabihin nun mula doon sa may entrance and exit ng Davao International Airport, Santa Lucia Mall, Jollibee area, tapos ito diversion road or CP Garcia Highway. So kung kagabi ay lang mga osasirong mga taga-outsider lang ang andito. Ngayon ay mga na talaga mga ibang grupo na, may mga OFW, may ibang mga grupo-grupo na nakikisigaw na rin ng BBM resign at nagpapakita din ng suporta at pakikiramay ba ang tawag doon. Basta nakikipagkaisa sa sigaw ng mga taga KOGC.